Idagdag pa natin, Prof, para maging malinaw. Kasi ngayon, ang daming naglalabas ang mga statement. Merong isang senador ang naglabas ng statement na ang sabi niya, nasa batas natin na ang KIG ay sakop ng ating territorial sea kahit labas pa ito sa ating EEC. Ang sabi ng mga nag-comment, teka, mukhang mali ata yan. Ano po, mali po ba yan, yung sinasabi na ito? Hindi ko siya maintindihan si Kiko. Kilala ko kung sino nagsabi niya. Kasi, I posted a rebuttal against him and also Baktumbakal in my Facebook post. Senador yan atin ang KIG, kahit tawag nito, nasa batas daw. Ang tanong ko nga sa kanya, enumerate mo kung asang batas yan. The whole of KIG. And on the other hand, EEZ, hindi nga siya part ng EEZ if you really look at UNCLOS, technically speaking. At saka yung pangatlo, international law, saan recognize siya? May nakikita ka ba na instrument or anything international na mga instrument or mga documents sa local law po natin, maaari po natin sabihin nandun yan, nasa loob yan. Pero sa international law, tayo po ba'y sabi na sa international o meron po ba tayong kahit na papel man lang na wala. Ito po ang sasabihin ko internationally it's not recognized. Even the United Nations, whatever, wala yan. Even the arbiter. Ito pa ang sasabihin ko. Ang sabi niya, recognized daw at may mga batas na tayo na naka-identify yung KIG. That is actually not really factually true. Kasi po, pag tinignan nyo yung PD na wala na nga ang PD, na supersede na nga, kung titignan nyo ang text ng PD, walang identification doon. Walang identification yung PD 1596 kung ano-ano yung tinatawag mong part ng KIG. Wala yun. Walang identification na ito pag-asa, ito ganito. Walang ganon. Sinabi lang niya na itong polygon na to, this is our territory. But there was no elaboration and enumeration kung ano specific na yon. On the other hand, yung tinatawag mong baseline law, wala rin identification. Kasi ang ginawa nila, ang RA 9522 removed the polygon banks and shifted to the regime of islands. Kasi hinarmonize nila with UNCLOS. However, hindi nila in-identify yung feature by feature. When you want to argue in the international level and the area is disputed, kailangan mo siyang i-identify isa-isa. So kung gagawa ka ng batas na sa'yo yan, i-identify mo ito, number 1, number 2, number 3, number 4. Meron ba? Tatanungin ko sila. Legislative siya senador siya, di maghanap siya ng batas na naka-identify lahat yan. Wala Ayun yun sinasabi ko. Kaya nga yung sinasabi ko, kahit mga senador, kung hindi nyo inaral at hindi malalim pagkakaintindi nyo at magbibida-bida lang kayo, tumahimik kayo, kay lalo lang gumugulo ang utak ng mga tao at mga Pilipino. Hindi kayo nakakatulong para isettle yung dispute or i-manage yung dispute. You escalate tension which is unnecessary.